What's up mga bro? Good morning, good afternoon, and good evening sa tayong dako ng daigdig. So we have a new vlog for today. So may mga Panginoon na lang topic lang ako na gusto ko. Actually, pagkwentuhan lang naman, hindi naman just to discuss. So since nalalapit na Kapaskuhan, nalalapit na New Year, so gusto ko lang naman pagkwentuhan natin. Ano nga ba ang feeling ng isang OFW, ng isang asawa, or bilang father of a family pagka wala ka or hindi mo sila kasama, lalo na sa mga ganung pagkakataon or ganung okasyon ng buhay. So yun lang naman, gusto ko lang naman pagkwentuhan yun, and kahit pa paano is ma-share ko kung ano yung feeling, bakit medyo homesick. So yun lang naman. So syempre, before that, mas maganda siguro mag-intro muna tayo. Yeah, I'm holding it down, far from home, but I wear the crown. Dream so big, can't fit in a town. I fall, I fight, but I never back down. Man, this is more than a name. It's blood, sweat, love, and pain. To my fams here, I'll stay in the game. Remember the name, Macro. 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 So yun na nga. So, kumala lang tayo sa intro. So, medyo sinisipon ako kasi last few days medyo nauulanan tayo. Medyo umulan kasi ngayon dito. Kasi nag-change weather na from winter to summer. So, spring. Yung spring dito is uulan. Tapos biglang iinit. Tapos biglang lalamig. Siyempre, yung paglamig, minsan nakakaramdam tayo ng, alam mo yun, nakakamiss. I know, especially sa mga Pilipino, dyan sa Pilipinas, is pag mga bandang pa December na, alam mo yun, nalalanghap mo na yung simoy ng Pasko, medyo malamig na, then dyan ka na makakita ng mga Christmas lights na pinapailaw na ng mga kapitbahay nyo. So, nakakamiss, no? Actually, nakakamiss siya. Nakakamiss yung mga ganong moment, o nakakamiss yung mga ganong pagkakataon. So, syempre, gusto ko lang naman pagkwentuhan. Kakauwi ko lang from work. Actually, tatawagan ko si Mrs. right after itong vlog ko na to. Gusto ko na naman may share. Actually, bilang padre di pamilya, bilang asawa, na ngayon is dito ako magpapasko sa Australia. Medyo nakakalungkot, nakaka-homesick. Siyempre, makikita mo yung mga friend mo, mga kamag-anak mo is naghahanda na, they're preparing for Christmas, they're decorating their house, they're putting some Christmas tree, some Christmas lights. So, may nagsasabit ko naman ng mga parol dyan, mga pailaw. So, nakakamiss yung makakarinig ka mamayang gabi, may kakanta or may mga araling sa labas ng bahay. Nakakamiss yung, alam mo yun, yung feeling na ayan yung simoy ng Pasko. Ayan na yung magsa-celebrate na kayo ng Christmas Eve. Then, afterwards, yung New Year's Eve naman, which is yung pinakamasaya. Nandiyan yung mga fireworks. Actually, last year kasi umuwi ako ng Pilipinas. Even ang bilis lang. It's just only for 2 weeks just to celebrate Christmas and New Year together with my family. So, syempre, makakalungkot. Pero I'm still looking forward kasi alam ko naman by next year, by March, so ma-expired na yung visa ko. So, magla-light rin ako ng permanent residency because I know, yung pagtitiis is meron namang kapalit. Meron namang inihintay. So, that's why I'm always telling to my wife na even na naghihintay tayo, nagtitiis tayo, we're missing each other. So, alam namin na meron nag-aantay na mas magandang kinabukasan, mas magandang future. It's not just only for us, namin ng asawa ko, syempre. Ang aim ko naman is to give a better future dun sa mga anak ko. So, now, actually, halos 50% ng mga kasama ko uwi sila ng Pilipinas. So ako lang hindi makakauwi kasi nga malapit na ma-expire yung visa ko. Then second,
meron akong project na magsisimula ng December 8, which is nagawa ko na schedule eh. Ginawa ko na yung schedule kanina, pinasok ko na rin sa management. So habang ginagawa ko yung schedule, actually kanina parang tinitingnan ko yung mga kung anong days yung papasok yung Christmas, kung anong days papasok yung New Year's Eve. So sabi ko, grabe. Ako yung gumagawa ng schedule, nakikita ko kung nasaan ako pagdating ng mga panahon na to. So, medyo nakakalungkot. Pero sabi ko nga, always think positive. Then, I need to let myself feel excited. Dahil, alam ko naman, by next year, in God's grace, baka nandito na yung family ko. Dito namin mag-Christmas, dito namin mag-New Year. So, yun yung sabi ko na, eto na. So, kailangan pakatatagan ko. Kailangan mas maging excited ako to prepare everything para pagpunta nila dito. Alam mo yun, smooth lahat and masaya. Actually, I'm always dreaming of, even nagtatrabaho ko, I'm just dreaming of na, okay, later, uwi na. So, uwi ako, nandun na yung mga anak ko, nandun yung asawa ko, salubungin ako, then we're gonna cook for us again. Titikman ko na naman yung dinner namin. Though, ngayon kasi hindi ako masyado nagkakain ng dinner because I'm trying to lose weight. Medyo nag-stick tayo sa diet kasi tumatanda na tayo because last November 5 is my 37th birthday. So, tumatanda na tayo mga ka-Mac bro. So, we need to live more healthier. Though, ngayon kasi hindi ako masyadong nakakapag-exercise kasi lagi naman pagod sa work. So, definitely siguro pagdating ng asawa ko, prepare na tayo. So, I'm gonna make it a point na magkakaroon kami ng bonding ni Mrs. To go to the gym or maybe I'm gonna put a gym inside of the garage. Actually, kailangan ko lang naman doon punching bag, some weights. Then, baka bumili ako treadmill. Kahit doon na lang siguro para hindi namin maiwanan yung mga bata. So, yeah, then hindi lang yan. Namimiss ko rin syempre yung mga parents ko na which is right now is nasa Canada na magsa-celebrate din sila ng Christmas and New Year doon. So, sila hindi nila siguro basta makakaramdam ng lungkot kasi magsama-sama sila doon eh. So, nandun yung dalawang kapatid ko, yung mga asawa nila, yung anak ng bunso kapatid ko, tsaka yung mother ko at father ko. So, yun lang naman. Na-share ko lang. Actually, nakakalungkot. Pero, I know, worth it yung pag-aantay natin. Worth it yung sacrifices natin as an OFW, as a father, as a husband. So, lahat yun worth it. So, yung mga nangangarap actually, mga nangangarap makapag-abroad, nangangarap makapunta ng Australia, Canada, or kahit sa bansa. So, isa to sa mga challenge ng mga OFW na pagdating ng, alam mo yun, pagdating ng Christmas, yung mga holidays, yung normal holidays sa Pilipinas, so mamimiss talaga natin yan. Not just only that, syempre mga birthday ng mga loved ones natin, mamimiss natin yan eh. So, ang advice dyan is always be happy whatever you're saying dun sa video call or sa Facebook. Paramdam mo na masaya ka kahit minsan malungkot. Paramdam mo na you are celebrating with them kahit na medyo malayo ka. Then, of course, sumama lagi ng prayers para bigyan ka ni Lord ng knowledge and wisdom, tatag ng damdamin, ng emotion, ng mentality, syempre spiritual. So, yun yung mga magagandang dapat mong iniisip pag ginagawa. Once na nakakaramdam ka ng homesick, lungkot, so yun yun. Then, makwento ko lang, actually yung last na vlog ko, si Jobert, yung sinundo natin sa airport, like how many days ago? So 1 week, like a week ago. So 1 week, so nag-work na siya. He is working now. So possibly baka maging assistant ko rin siya. Pero meron pa akong inaayos na setup kasi my boss is asking me to do something. Hindi ko na babanggitin dito sa vlog. Pero he is evaluating something. Kailangan ko ma-assess na maayos. Then I need to give him a feedback for him to decide. And actually yesterday
he is telling me to help him to decide kung ano yung magiging decision, then kung ano yung mag-observe ko, ano yung magiging assessment ko. It will not gonna be easy for me to give my feedback because next time ko na siya i-discuss sa inyo. It's a bit confidential. So, yun lang naman. Then, may nakita akong agency kanina sa Facebook. Hindi ko lang ma-search pero ipopost ko dito. So, kung ano yung nag-appear dito, ayan, i-search nyo yan. Try nyo rin kasi parang puro papunta kong Australia yan Pero syempre, BFG number 1 pa rin. So, hindi ko alam pero nakikita ko yung mga posting nila. Ano yung mga hiring nila. So, baka makatulong sa mga MacBro natin na nagbabakas sakali. At syempre, nangangarap na makapunta ng Australia. Diyan, ulitin ko, ayan. So, actually, hanapin ko pa ito mamaya. Pero, ayan ipopost ko dito para at least hindi ko makalimutan. So, search nyo lang to, itong Facebook na to. It might help you guys to see their openings. Then, of course, syempre, ang number 1 na agency para sa akin. Tanan! Yan, si BFG. So, tingnan nyo rin yung mga posting nila. So, probably by January, baka mas marami silang maging hiring, mas maraming mga opening. Try to send your CV, kila Ma'am Bel, kila Ma'am Gijan. So, yan. Mag-ano kayo. Mag-try kayo na mag-try. So, actually, marami tayong mga MacBro, even mga friend ko sa Facebook na they're asking how to apply, they're asking how, ano yung mga opening. I told them na, i-check nyo lagi yung page ni BFG. Then, nandyan naman yung mga email address nila Ma'am Gijan, nila Ma'am Bel. So, yan. Pwede nyo isend dyan. Then, magbaka sakali kayo just in case. Baka may opening. At makapenetrate tayo or ma-interview kayo. Then, masama kayo shortlisted. Then, malay nyo, by 2026 is your time or year to come and work, also live here in Australia. So yun, try nyo lang siya. So yun lang naman yung nakikwento ko kasi wala akong masyadong matopic for today. Wala akong matopic tonight since kakauwi ko lang galing sa trabaho at medyo, alam mo yun, pagod pa. Na-share ko lang naman kasi kanina, alam mo yun, nag-uusap sila, especially sa mga kasama ko na uuwi nitong December. Nag-uusap sila, anong gagawin nila pagdating ng Pilipinas, nagtatanong pa sila kung may papadala ako. Alam mo yun, nakaka-inggit. Gusto ko rin umuwi. Sabi ko, pero okay lang, bawi ako next year. Pero probably, siguro, pagkakaloob ni Lord na by April, May, or hanggang July or May, makauwi ako ng Pilipinas, makapag-bakasyon kahit 1 month habang pinaprocess yung PR. Para kasama ko naman yung mga anak ko, siyempre yung aking Reyna, yung pinakamamahal kong asawa. Siyempre, miss ko na yan. So, yun lang naman, guys. So, medyo short lang yung topic. Then, I just share a new agency. And siyempre, lagi number 1, BFG. Check nyo lang lagi. Then, you don't know, maybe the year 2026, sabi ko, maybe that's gonna be your year na i-bless ka ni Lord paano mapunta ka sa Australia. So dito, honestly, sabi nila ang Pasko is hindi masaya, especially kung mag-isa ka, kasi dito most of the people that are going out of the country, out of the city. So, punta sila sa ibang states. Wala naman tayong pupuntahan wala naman tayong pupuntahan Hindi naman tayo pupunta sa Sydney, hindi naman tayo pupunta ng Melbourne, dahil wala naman tayo pagkakalaton. So, dito, work muna tayo, mga MacBro. Mag-work muna si MacBro ng Pasko, bagong taon, hanggang mag-normalize na naman ng by January. So, yun lang naman. So, yun lang, i-share ko lang sa lobin. So, title na naman ito, Christmas Homesick. Ayun lang yung naisip ko na possible na thumbnail ko dito. So yun lang naman, mga MacBro. Maraming salamat nga pala sa mga bagong viewers, bagong subscriber na nanonood at nagtsatsaga sa ating mga vlogs, sa ating mga video. And hopefully, probably
baka matutunan ko to by next year, mas matutunan natin. Then I'm not really aiming din naman talaga na mag-monetary itong channel na ito. This is just only as a reference that could, as a tools or a reference para sa mga tao or mga kamakmer natin na nangangarap na mapunta ng Australia and might be may dun sa mga video na nagawa ko from the past until today is baka may mapulot kayong mga idea, aral, or some of better approach how you're going to apply or sell yourself to a company dito sa Australia. So yun lang mga Macbro, maraming salamat sa panonood at syempre don't forget to like, share, and subscribe. Salamat mga Macbro and see you to my next vlog. God bless!